paano tayo gumawa ng simpleng invoice tracker or maker. So, ginagamit ito para, let's say, may mga client kayo, gusto niyo humingi ng invoice, gusto niyo makita yung breakdown ng mga services na inabil niya together with prices. So, ito perfecto para sa inyo. And simple lang naman 'tong gawin. So, madali nyo lang sundan basta tama lang yung mga formulas na ilalagay nyo. And also available na naman to sa website ko. Under siya ng free template. So, ang website ko is lawrencelaudiodigital.com. Okay? Start na tayo. Gawa muna tayo dito ng ating space. Leave tayo ng space dito for our logo. I-merge natin and horizontal and vertical align. Tapos, ito ay i-merge din natin, right align. Then, dito tayo maglalagay ng word na invoice. Tsaka, i-vertical natin align. Tapos, i-bold natin. And gawin natin yung text na mga 20. Yan. Lakayin ko lang para makita nyo. Next is, lalagyan ako ng placeholder dito. Logo. Yan. Next is, invoice number. And gagawin natin dito is, i-drop down natin yung mga invoices natin dito sa ito mga to. So, punta lang tayo sa insert. Una, click mo muna to, tapos insert and drop down. Tapos, select natin ngayon yung from arrange, tapos select natin yung mga natin invoices. So, i-drag natin mula A2 hanggang kahit ilan lang. Okay, wait. Select. Okay, ito na. And punan lang natin yung end cell reference. So, magiging A2 to A lang. Ibig sabihin yan, guys, is A2 to A, kumbaga, mula A2 hanggang A, kumbaga, kung hanggang ilan yung rows ninyo. Let's say 1,000. So, i-consider nyo yung hanggang 1,000. Let's say 900 hanggang 900 lang. Basta yan. Hindi siya wala siyang specific na end cell reference. So, okay. So, ito na siya. Lalabas yan. Lalabas na yung mga ating invoices numbers. So, as you can see guys, unique na to. So, let's say, dito kasi, mayroon tayong A, dalawang 5002, dito, isa lang. So, ganun siya kasimple. So, select natin to, and then, adjust natin yung width, tapos dito yung date. Yung invoice date, guys, dapat yun, ha? Halimbawa sa isang invoice number, isang date lang din yan siya. So, dapat walang mix na date. Next is, um, right align natin to, tapos mamaya natin to asikasuhin. Maglalagay muna tayo ng ayusin muna natin yung layout natin. So lagyan natin to ng under bottom border, tapos dito yung customer name, and then i-merge natin to. So bottom, and then i-center horizontal align natin siya. And dito na lalabas yung ating mga list ng mga inavail niya. So, item description or services, bahala na kayo. Ilan, and then unit price. Tapos dito yung total. Tapos, paglagay tayo siguro ng mga 10 spaces. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, lagyan natin siya ng border. And, tapos, lagyan natin to ng background color. Text color is white. Tapos, isi-center na lang natin siya. Okay? Tapos, since mahaba yung item description, adjust natin ng konti ito. Hanggang dito. Yan. Konti pa. Okay. Next is subtotal. Okay. Tapos, discount. Kung nagbibigay kayo ng discount, pwede ilagay dito. Tapos, specify nyo na lang kung ilang percent. Tapos, dito na yung pinaka-total niya. Okay. Next, pwede tayo maglagay dito ng footer. So, simple lang. Sobrang simple lang. Or pwede kayo maglagay dito ng yung nilalagay nila na parang payment terms. So, bahala na kayo. So, sa sample lang naman natin is lang naman to.
Sample lang naman siya. So, maglalagay ako ng sample na footer lang. So, let's say dito ay i-merge ko lang muna to. Tapos, align natin horizontally and vertically. Tapos, lagay lang ako ng outside border. And, maglalagay ako ng simpleng text lang. Halimbawa, thank you for having business with us. Yan. Kaya na lang. And maglalagay tayo ngayon ng formula. So far, ito na yung ating pinaka-invoice. So, maglalagay tayo ng ating formula. So, sa date, filter natin. So, again, ito yung syntax ng filter. So, ito yung range na gusto mong i-filter at ano yung condition. Okay? So, this time, ang i-filter natin yung date range. So, siselect lang natin yung date. Ito. Select lang tayo ng ilan. Tapos, burahin lang natin yung end cell reference. Tapos, ano yung pagbabasihan niya? Ano yung condition? So, sabi niya, kapag daw itong invoice date na ito, again, select lang konti, burahin yung end cell reference. Tapos, kapag sabi niya, kapag itong range na ito ay katulad nitong hinahanap ko. Yan. Okay. So, yun, nakita nyo? Finilter niya yung date. So, apply lang natin yung unique dito. So, i-wrap lang natin itong filter function gamit ang unique function. Yan. Okay? Don't forget to close the unique function. Okay? Ito kasi ito yung opening niya, ito yung closing. So, huwag kakalimutan lagi. So, although, kino-correct naman ni Google Sheet. Si Excel kasi hindi siya nagko-correct ng mga, ng mga formula. Unless, ay wala ngayon. Kasi hindi na ako masyadong gumagamit ng Excel. So, more on Google Sheet na kasi ako. Pero almost same lang naman sila. May mga pros and cons lang kasi. Kumbaga, may mga formula kay Excel na hindi gumagana. May mga formula naman kay Excel na gumagana din kay Google Sheet. So, konti lang naman. So, okay lang yun. So, next is, if i-filter naman natin yung name. So, same lang naman sila ng date. Again, filter all tayo dito. And then, anong range yung i-filter natin? Siyempre, yung name. Ito. Tapos, burahin natin yung end cell reference, comma. And then, kapag daw itong invoice number ay katulad nung hinahanap natin, which is ito. Okay? So, yan. So, again, i-wrap lang natin to kay unique function. Okay, mali. Tapos, close. Okay, so meron na tayo. So, pag nagpapalit-palit tayo yan, magpapalit-palit din siya ng pangalan tsaka date. Okay. Next is, i-filter naman natin yung kanyang services na inavail yung mga uh, yung mga services under those invoice numbers. Okay, so let's say 5001, ito lang yung lalabas dapat. 5002, ito yung mga lalabas. Okay, next is filter function din siya. Pero ang range niya is ito, si D tsaka kay F lang. So, kasi ito lang yung filter natin, di ba? Item, quantity, unit price. So, select lang natin mula kay D to or yan. Tapos select natin ng kay F4 kahit hanggang ilan lang. Then, buburin lang natin yung end cell reference, tapos comma. And then, ano yung condition natin? Kapag ka daw yung itong invoice number ay equals nung hinahanap natin. Ito. So, ayun siya. Ganun siya kasimple, guys. 'Di ba? So, papalitan natin to 002, yun yung lalabas. 003, yun yung lalabas. 002, yun lang dapat ang lalabas. Yan, okay? Then, center natin tong quantity. Ito. Tapos, since ito ang unit price tsaka total is currency, so i-format natin siya into currency. Ito. Number. So, pwedeng number, ay pwede namang may currency. Maglalagay tayo ng formula dito kay total. So, ayan. So, itadrag na lang natin to pababa. Yan. So, napapansin nyo, may 0 tayo dito, kahit wala naman laman. So, kung gusto niyo ng mas malinis, so, ito yung gagawin mo. So, maglalagay lang tayo ng if function. So, if, ano yung expression? Okay. Ang expression natin dito ay
ang gagawin ko is kapag alin man sa dalawa nito ang walang laman, hindi siya magko-compute. So, meaning, kung si quantity ay walang laman, tapos si unit price ay may laman, hindi siya magko-compute or magta-times. Okay? And vice versa ha. Okay, man doon sa dalawa ang walang laman. So, or, ito, si quantity ay blanco at si unit price ay blanco, then, ito yung ilalabas niya. Iba-blanco na lang din natin. Tapos, comma. Yan. Okay, wait, explain ko to guys. Ito na, babalik ako sa formula. So, explain ko siya. So, if function. So, ang syntax ni if function ay ito. Logical expression. Ito yung ating logical expression. Ayan. So, simple lang yan guys. So, himay-himay natin. Kapag sinabi niya, kapag ito, ibig sabihin ng I9 equals blank is blank. J9 blank is blank. Okay, na-forget ko mag-close. Yan. So bakit may or? Ibig sabihin lang nito, kapag si I9 or J9 ay blanco or blanco kahit sino dito, hindi niya gagawin to. Instead, i-return niya yung blanco din. Okay, nagigets nyo? Kung hindi nyo nagigets, comment lang kayo and I'll explain. Yun lang. Ganun lang yung formula and then enter. Okay, since nabago yung formula natin, i-drag down natin to. Since wala tayong mga entry dito, dapat wala din dapat. So, ganun. Para malinis. Next is subtotal. So, simple naman to. Isasum lang naman natin siya. And, eto. Mga total, sasum lang natin. Next is, kung nagbibigay ka ng discount, so kunin mo natin yung kung ilang percent yung nandoon, yung discount natin. So, let's say, 9 and then 8 times, or kukunin natin yung 12% nung 9.8. So, paano siya kunin? So, sa Excel kasi is ganito yung ginagawa. So, 12% divide 12 divide 100. So, para makuha natin yung 12%. And then, ita-times natin kay subtotal natin para makuha natin yung 12% nung subtotal. So, ito na. Ang 12% nung 9.8 is 1,176. So, ilaless natin ngayon yan para makuha natin yung total. So, 9.8 less natin yung discount na 12%. Yung 1,176. So, ito na. Ito na yung ibibill mo kay client. So, okay. So, para makita natin yung see it in action, ganito. Okay, di ba? So, dynamic to guys ha. Magbabago-bago yan siya. Ayan o, nagko-compute siya automatic. Depende sa mga invoice number na yon. Ayan o. Let's say 11. Okay. Ito lang yung ibibill mo kay client. So, yun lang. Sa pag-insert ng logo, madali lang naman siya. So, click nyo lang yung cell, tapos insert, and then image, tapos image and cell. So, pwede kayo mag-drag dito ng logo or browse din. Ayan, ida-drag or browse lang kayo. So, since sample lang naman to, pipili lang ako ng random na image na ilalagay ko. Ayan, medyo mabagal lang siya mag-loading. Hintayin na lang natin. Ito. Open. Gusto ka. Then, wait. Ito na. Ito siya lumabas. Okay? So, okay na siya guys kasimple yung ating invoice tracker. So, I hope may natutunan kayo sa ginawa kong video today. I hope na magamit nyo to. And, yun. Again, yung link nito is nasa description or you can visit my website, lawrencelaudeniodigital.com. Nandun yun. And, yun. Don't forget to subscribe na rin para kapag kami mga bago akong tutorial na upload is manonotify kayo. So, comment na rin and share nyo din sa kakilala nyo. So, yun lang and see you on the next one.